Jerry at Maria Cristina, kayo ngayon ay pumapasok sa isa sa pinakamahalagang yugto ng inyong buhay, ang buhay mag-asawa at ang buhay ng pagtataguyod ng pamilyang Kristiyano. Bahagi na kung saan ay napakahalaga, hindi lamang sa inyong pagkatao, ngunit higit sa lahat, bilang pagtugon natin bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ilang beses natin narinig yung pinahayag sa banal na kasulatan, ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Medyo may kabigatan, lalo-lalo na sa hamon ng daigdig na ito, ngayong kapanahunan na ito, na patuloy na ipinaglalaban ng simbahan. Kaya sabi nga natin, napakalagang makita natin nawa ito ay higit natin pagtibayin sa dalawang kadahilanan kung bakit ito yung pinahayag ng ating Panginoong Jesucristo, na ang sinong pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Bahagi yun, una, kasi ito ay bahagi yun na kung saan nakita natin sa ayon sa turo ng ating pananampalataya, sa katisismo natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Bakit ba nagkakasawa? Ay una, digit sa lahat ay gawa ng pag-ibig. Napakahalaga ko yun. Sabi nga ko, yung turo ng ating pananampalataya ay nakabase sa turo ng pag-ibig. At yung pag-ibig na yan ay pag-ibig na yan na kung saan makita ko natin natin ay pundasyon hindi lamang ng buhay mga Kristiyano na nakasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit yun ay pundasyon ng pagtataguyod ng buhay may asawa. Pero anong klaseng pag-ibig? Kasi maraming klase ng pag-ibig. May pag-ibig natin kung gusto ko lang, ay yung pag-ibig na ipinabangalik sa akin ng Panginoon na isang panyaya natin, yung pag-ibig na katulad na ibinigay na Jesus sa krus, ang pag-ibig natin nagbibigay ng sarili, ang nagbibigay ng pagliligtas sa kanyang iniibig. Bahagi yun, yung pag-ibig na nagpapalaya, pag-ibig na nagtutulot ng kaayusan sa bawat isa, na liberating, healing. Kaya panyaya na kung saan makita mo natin, at yun ay yun ay hinuhubog saan? Sa pagsisimula, sa bagal, sabi nga natin, marami naman kayo inibig, pero naisip nyo na ngayon, sa harapan ng Diyos, ay naisip na kayo pagsamahin. So kung sino hindi lang kayo pinagsama sa batas ng gobyerno. Yung kasal sa simbahan, automatiko kasal sa gobyerno. No? Pero yung kasal sa West, kasal sa mayor, no? Ay hindi ko automatic kasal sa simbahan Katoliko. No? Pero yung kasal sa simbahan Katoliko, automatic mo yan, you are legally married. No? Kahit saan kayo pumunta, no? Ay bahagi yun. Lalo-lalo na, bilang mananampalatayang Kristiyano Katoliko, hindi lang kayo kasal sa bansang Pilipinas, kasi kapag pinasal kayo sa mayor, kasal lang kayo sa Pilipinas. Pero kapag kayo pinasal sa simbahan, kahit saan kayo pumunta, kasal kayo. Kasi yun yung pamantayan ng Vatican. Meron tayong degree na pinapahayag na kung saan yung kasal natin, kawa na kayo ay Katoliko, pinuunor nila. Pero yun ay Kasi sa dami-dami ng tao, pinili ninyo ang bawat isa.
At nawa ay sabi nga natin, makita ninyo na pinili ninyo ang bawat isa, hindi lamang sa gawa ng inyong sarili. Sana rin makita ninyo na alin, sabi na rin sa awal na ibigay ka ng Diyos sa amin. Ay maliwanag ko, kung talagang bigay kayo sa bawat isa, hanggang kamatayan, ang Diyos ang nagbigay sa inyo sa bawat isa. Kaya bahagi yun na kung saan ito natin kalimutan. At huwag malakalimutan ang ating Diyos sa lahat ng pagkilos sa daigdig na ito. At ang uri ng pag-ibig na inyong tinatahati rin, pag-ibig na alin, nais ng Diyos, na alin ang uri ng pag-ibig, hindi lang makapano pag-ibig, kasi yung pag-ibig na pinibigay ng Diyos ay alin, maka-Diyos ng pag-ibig. Kaya sa buhay ng asawa, you also participate on the love of God. On the God of love. Nagiging kamahagi kayo ng pag-ibig ng Diyos. Ng pag-ibig na maka-Diyos. Hindi lang basta pag-ibig, ngunit maka-Diyos ng pag-ibig. Bakit? Nagbibigay kayo ng inyong sarili, katulad ng pagbibigay na Jesus. At yan ay naging bahagi ng iyong pag-ibig sa buhay ng asawa. Bahagi yun, kasi pagbibigay ng sarili yun. At sana, maging aware kayo, maging aware kayo ng alitan. Kasi yung iba, sa gitna ng kanilang pag-ibig sa mag-asawa, gawa na, wala silang kalinangan na ito pa lang ginagawa ko, paglalaba, pagtrabaho, bakit isang malayo sa pag-ibig ng Diyos? Bahagi ito bilang buhay ng asawa. Kasi ito ay isang bukasyon na ipinagkaloob ng Diyos sa mga nananalig sa Kanya. Pangalawa, pagkakabuyod ng pamilyang Kristiyano. Pagkakaroon ng anak. Maganda ko yung salitang English. Ano yung salitang English? Procreation. Kayo ay nagiging katulad ng Diyos na lumilikha, katulad kasama kayo sa paglikha ng mga anak na isisilang sa daigdig na ito. Asabi nga ako natin, hindi lang sa sinilang ninyo yung bata, ngunit alin, inuhubog. Kasi yung pagkataguin ng buhay pamilya ay isang pag-uhubog ng alin, na isang komunidad, ng isang tawag ng simbahan ng maliit na bayan ng Diyos, Ecclesial Church. At alin yun, ang bawat pamilya, ang bawat pamilya ay isang simbahan ng Diyos sa panguna ng alin, ng nanay at ng tatay. Bakit? Kasi doon inuhubog. Yun ang unang paaralan kung paano humili. Kasi yun ang turo na Jesus. Nakabase ang lahat ng turo na Jesus saan? Mag-ibigan kayo kaya ng pag-ibig ko sa inyo. At saan magagaling yun? Sa bawat pamilya. Kaya kung tayo, kung paano tayo umili, saan ang galing yun? Simula sa bawat pag-ibig na ipinagkaloob sa atin, sa bawat pamilya natin. Matutunan natin, matulungan natin ang bawat isa na makatulad sa pag-ibig ng Jesus. Lalo-lalo na kapag pinag-usapan natin yung pag-ibig sa kaaway. Kasi pagkakataon. Pero saan natin makikita yan? Sa loob ng pamilya. Kaya ako matutusin, ay hindi lang kayo bubuo ng pamilya, bubuo kayo ng alin. Loving family. Na nagdanais natin makatulad sa pag-ibig